Kung pinakukundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Ang gagandang mga talata, mga kapatid. Kahit na ako, kahit na tayong lahat, nare-remind tayo sa ganitong mga talata. Salamat sa Panginoon at mayroong Biblia. Eh kung walang Biblia, mga kapatid, wala yung salita ng Panginoon. Di lahat na lang gagawin natin. Ang buhay natin dito sa lupa, parang survival na lang. Survival of the fittest. Magalit ka kung kanino mo gustong magalit. Maput ka kung kanino mo gustong maput. Gumawa ka ng kasalanan at kasamaan kung kailan at saan mo gusto. Pero isang paalala, kapag ka daw iniingatan natin yung salitang pinakukundanganan, paboren mo at yung kay puso, ha? Ang kasamaan, ang sabi, hindi raw tayo pakikinggan ng Diyos sa ating dalangin. O marahil, baka hindi naririnig yung dalangin ko kasi meron akong kasalanan na ginagawa. Di ba ba? Meron kayong kasalanan na ginagawa. Kaya siguro this time, we can review ourselves. No? Pwede nating i-assess ang ating sarili. Meron na tayong 3 kondisyon. Number 1, magpatawad. Number 2, humingi ng tawad. Number 3, huwag nating ingatan ang kasalanan sa ating puso. Number 4, mga kapatid, na kondisyon ay tuparin ang kanyang mga utos. Ano ang sabi? Sa aklat ng unang Juan 3:22. Dina. At ano bang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Oh, ang ganda. Ano po sabi? Ang anumang ating hingin. Isipin mo na, Rodalyn, kung ano yun. Ano ba yung gusto mong hingin kay Lord? Gusto mo ba ng kasunod na baby? Diba? Oh, para meron ng kapatid si Rodalyn. Oh. Ano ba ang gusto mo? Ay, Rodalyn, hindi si Ibon. Kakamali na ako. Si Ibon. Oh. Ano ba yung gusto mo? Pag sinabing anumang ating hingin, siyempre, ang boundary po doon, as long as yung hinihingi natin ay nandoon sa kalooban ni Lord. Amen? Oh? Hindi naman yung sinabi diyan na, Lord, bigyan mo ako ng anything na alam mo naman, makakasira sa iyo. Di ba? Hindi iyon. Pag sinabing anuman, dapat as long as it is within the boundary of God's will. Ang anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Kanino? Sa Diyos. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Kaya po, pinag-aralan natin ang 10 utos, ang Kanyang mga iba pang mga palatuntunan. Ang sabi, dapat magkaroon tayo ng isang pusong tumutupad sa lahat ng utos na alam nating iniutos ng Diyos sa Kanyang salita. So, as you read the Bible, Sister Rodalyn, at sa ating mga kapatid, marami pa tayong matutuklasan na ipinatutupad ng Lord sa atin. Gawin mo ito, iwasan mo ito. So, isa po palang kondisyon kapag ka tayo'y masunurin, ang ating mga dalangin ay titingin ni Lord. Okay? So, susunod po, ang sabi sa Kawikaan 28:9, Brother Aaron, siyang naglalayo ng kanyang pag-ibig sa pag-ibig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal. Delikado, ano? Karumaldumal. Anong ibig sabihin ng karumaldumal? Marumi. Sa Kapampangan, makasumami. Isto yan Karumaldumal, makasumami ang yung panalangin, naning metong ataong, den kay ang balugbog lalaot, no? Kaya pa makiramdam kayang kautusan, burin na sabyan, buring pamintuan. Kalupa niya mo po itang kimbabo. Buring pamintuan. Oo, niya yung panalangin makasumami King Diyos. Kaya po. Halimbawa, alam mo na bawal sumamba ng rebulto. Abay, ginagawa mo pa. Abay, yung panalangin mo, hindi raw didinggin. Makasumami yung kaya kang panalangin. Alam mo na yung Sabat, napakahalaga na dapat mong ipangilin, dapat mong ipagsamba. Dapat, sabi ng Biblia,
pakiramdaman mo, pamintuan mo. Para ang ating mga dalangin ay tanggapin ng Diyos at hindi maging karumal-dumal. So dapat ay maging talatupad po tayo ng kanyang salita, ng kanyang kautusan. Okay? Susunod, letter E. Huwag tayong manalangin ng paulit-ulit. Abay, nakakapanalangin ba tayo ng paulit-ulit? Actually, ganito po ang sinasabi, Sister Rodalyn, pakibasa, sa Matthew chapter 6, verse 7 and 8. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga gentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Yan. Huwag nga kayo magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kanya. Hoy, ganda. Sabi po dyan bayo tapa pala anyawaran keng Ginoo, balo na na. Diba? Balo na wari, babasa na niya maning isip tam. Nababasa niya, di ba? Kaya, bakit kailangan pang ulit-ulitin? Ang ibig ko sabihin dito, mga kapatid, yung, kagaya ng binanggit ni nanay kanina, yung nakaugalian natin, o nakasanayan, o nakagis na nating paraan ng pananalangin, ay tinuro sa atin, sister, yung gagamit lang pong beads na yan, betang rosaryo, at pagkatapos yung Bapu Maria, mga ganun ba? Pati yung Ama namin, pagka yan ay inuusal mo na parang ritual na lang at hindi na nanggagaling sa puso, nagiging paulit-ulit. No? Ngayon, kahit na po hindi iyon ang mga panalangin natin, halimbawa, kagaya ng panalangin sa pagkain, kailangan bago kumain, nagpipray tayo, di ba? Nagpapasalamat tayo, Sister Rodalyn. Kapag ka yung panalangin mo, hindi na po nanggagaling sa puso, parang minamadali mo na lang. O kaya ay for the sake of manalangin. Parang kagaya nito. Bago ka matulog, Lord, thank you very much. parang minamadali mo. Pero kapag ka ikaw na may humihingi, ay talaga naman, tuhod mo talagang nangangalyo na sa kakaluhod. Pero kapag ka, di ba? Yung panalangin, hindi na nanggagaling sa puso. Nagiging ritual, yung panalangin sa pagkain, Lord, bless this food. In Jesus' name, Amen. Then mamaya, Lord, bless this food. In Jesus' name, Amen. Okay lang sana yun kung talaga nang gagaling dito sa puso. Pero kung ito po'y parang lumalabas na lang sa bibig, para lamang makapanalangin, mga kapatid, nagiging hindi katanggap-tanggap. Nagiging paulit-ulit na lang. Now, ang sabi dito, yun daw mga hentil, yung walang Diyos, nananalangin din sa kanilang Diyos Kasi raw, sa kanilang isip, dahil sa kanilang maraming kasasalita, didinggin sila ng kanilang Diyos. Yung mga tunay na mananampalataya, ginagaya yung mga hentil. Di ba? Kukulitan. Iba po yung paulit-ulit doon sa matyaga kang nananalangin. No, iba yon. Yung meron kang patience sa pananalangin. Parang kagaya ng pagkatok. Meron kang pasensya. Kahit na hindi pa kagad nagbukas, katok ka. Hindi ka nawawalan ng loob. Kami na lang po pag-asa. Di ba? Iba yung paulit-ulit na talagang sadyang inuulit-ulit. So dapat ang panalangin natin, mga kapatid, ay nanggagaling talaga sa puso. Bakit? Huwag kayong magsigaya sa kanila, sabi niya, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, di ba? Bago ninyo hingin sa kanya. Ano po ba yung mga kailangan ninyo? Alam ng Diyos yan? Alam ng Diyos ang kailangan ko? Di po ba? Kung tayo'y merong 100 problema, ang sabi ko nga kagabi sa mga kamag-anak yan, ang Diyos merong 1,000 solusyon. Tama? Mahigit pa. Hindi natin kayang i-outgive ang Diyos, mga kapatid. Libo-libong solusyon ang kanyang inihanda. Susunod na kondisyon para ang ating mga dalangin ay dinggin, humingi tayo ayon sa kanyang kalooban. Ano ang sabi? 1 John 5:14, Brother Aaron. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya.
At kung tayo'y umingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, ay dinidinig tayo. Ayun. Tama. Di ba? Sure ka. Tiwala ka. Bakit? Ing panalangin mo, pakiramdaman eh. Bakit? Kung tayo'y humingi ng anumang bagay, nandun